On Monday, I will fire about one commission mismo. Lahat sila ay wala pakialam kung nakisali lahat o dalawa, tatlo. You have to go out. Because I do not think that it will exist without your knowledge. President Duterte proved that he was serious with his warning last Friday after announcing that he will be firing all officials of the Presidential Commission for the Urban Poor or PCUP. In his speech Tuesday, Duterte singled out PCUP Chair Terry Ridon for going on too many unnecessary junkets abroad. Si Rindon, yung chairperson, although he thanked me for the time that he was there, appointed, and maybe ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I simply cannot accept that. I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. We cannot afford it. Karot kay Congressman Ridon, ano ba ang problema mo sa Dolomite? Yan Dolomite na yan, napakabaho niyan dati at puno ng basura. Ngayon, inayos at pinaganda ni PRRD para mapasyalan ng kapwa mo Pilipino at ng mga ibang lahi. Dapat mag-focus ka sa nakawan ng flood control na ang taong bayan na nagsaper. Hindi para paimbestigahan ng Dolomite na ngayon pinapasyalan ng kapwa mo Pilipino at ng mga iba't ibang lahi. Hindi ka ba natutuwa na pamilya ang pumupunta para makita ang Dolomite at mga ibang lahi para pasyalang yan Dolomite na dating mabaho na puno ng basura? Mag-focus ka dito sa nakawan ng flood control na ang naapektuhan ng taong bayan na lahat binabaha dahil sa mga nakawan na bilyon-bilyon na puro maleta. Diyan ka mag-focus. Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Pangalawa, wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. Sino ba tong magiting na kongresistang si Terry Ridon ng Bicol Saro Party List? Today I fired the whole of the Commission of the Urban Poor. Si Rindon, yung chairperson, he was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I simply cannot accept that. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners ng ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay Rosalie Cos. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to fire him except that he had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing, no? Or the government junketeers, that's the correct term. Kung Dolomite Beach hearing ng public accounts,
hopefully within November, magsimula na po kami. So, pagbalik, magpapadala na po kami ng mga imbitasyon. Very important po yung Dolomite project hearing po na ito. Kasi syempre, it's not just a question of overpricing, which is basically the question that we have today, no, on corruption in all infrastructure projects. But secondly, it's also a question of mahalaga ba or importante ba or kailangan ba yung ganito pong mga proyekto. Kasi basically yan din ho yung tanong eh. Hindi ba sa mga DPWH projects po natin yan. So for example, binanggit po ng DNR, I think a couple of days back, no, sabi nila, parang hindi naman kailangan yung mga ilan sa mga flood control projects na ginawa. Kasi yung mga, for example, yung pong mga DK, wala naman daw pong mga komunidad doon. Hindi ba? Kumbaga, nasa gitna daw po ng kawalan yung pong mga flood control projects. So, it wasn't just a question of overpricing. It was also a question of, was it ever necessary to actually fund these particular projects? And the same question will be asked on the Dolomite Beach Project hearing. Was the Dolomite Beach Project actually necessary, particularly because it was never part of the NEDA master plan for Manila Bay rehabilitation? Well, I don't think so. Kasi in the first place, yung po ICI proceedings naman po goes back 10 years eh. Hindi ba? So, 2015 po yung kanyang squarely within those that we can actually look into as infrastructure projects. To be very clear, the Dolomite Beach Project was a DPWH implemented project, even if it was a DNR originated project. No? So, kumbaga, they cannot say actually that this is a specific Duterte attack. Nag-implement. All set na po ang investigasyon tungkol dito sa Dolomite Beach. Medyo matagal na po yan, ano po? Bakit ngayon po yan lamang lumabas? Well, hindi naman ho matagal na matagal kasi alam po niyo yung ICI proceedings po natin, 10 years po yung pinagsisimulan niyan, so 2015 to 2025, no? So, right smack into the period po of review, yung pong 2020 Dolomite Beach Project. And in fact, nauna hong resolution po ito bago po yung flood control controversy, tinabilang ho namin saglit dahil nga, syempre, malaki usapin po yung flood control. Dahil binato na ho namin sa ICI yung pong House proceedings, pwede na ho tayo mag-focus dito po sa Dolomite Beach Project. Magkano po ang pinag-uusapan dito? Ang issue po ba dito ay yung halagan or overpricing ng project o dahil po sa naging epekto nito na sobrang pagbaha daw po dahil dyan sa Dolomite Beach? Well, yung tatlong bagay po na yan yung sisiyasatin po natin. Pero yung uunahin po natin dyan, yung question po of necessity. Kailangan ba talaga yung proyekto na yan to begin with? Ganyan din naman sa flood control projects eh. Isa doon sa mga tinitingnan, tama ba na naglagay tayo ng flood control projects sa ilang mga particular na lugar? At yun yung itatanungin din natin dito po sa Dolomite Beach Project kasi syempre ang pinag-usapan pong presyo dito, 389 million minimum, maabot po na around 500 million pong ginamit po para sa proyekto pong ito. Ang tatanungin natin dyan, kinailangan bang maglagay po ng Dolomite Beach sa Manila Bay o dapat bang linagay na lang ho natin sa dagdag pa ho nga sewage treatment plants? Ibig sabihin, yung pong talaga makakalinis po ng tubig ng Manila Bay. Ito po yung reclaimed area, ano po? Hindi naman. Technically, hindi po reclaimed area yan. Kumbaga, tinapalan lang po ng buhangin. Yung po nakikita na ho natin presently nga beach walk, no? Dito po sa Manila Bay, yung katabi po ng US Embassy. Magkaibang proyekto doon sa malakihang mga reclamation projects, no? Pero ang pangako po kasi ng Manila Bay Rehabilitation, batay po doon sa Supreme Court Mandamos, dapat po ayusin po yung kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yung most fundamental question sa Dolomite Probe po natin ay, yung po bang paglalatag ng buhangin sa Manila Bay ay nakabuti doon po na pagpapaganda ng kalidad ng tubig po ng Manila Bay. So yun yung first question. Question of necessity. Yung pong uunahin. Tapos pangalawa, syempre yung question po of price. Tama ba na gumastos tayo ng 389 million para po dito? Ano po ang inaasahan natin na mauungkat dito sa investigasyon? Nabanggit nga po ninyo yung presyo, yung safety hazard, and nature, no? Sa palagay po ninyo, sino-sino ang mapapatawag pag nagsimula na po kayo? Well, ang mapapatawag po dyan, syempre, yung previous DNR leadership, no? Na talaga po nag-implement nito pong, nag-originate po nitong proyekto pong ito. At syempre, yung DPWH na nag-implement po
nito pong proyekto na ito. So, magkakaibang phases po yung investigation. So, I think in the first hearing, yung question of necessity po muna yung i-resolve. Dapat ba yung pinondohan in the first place? No? Kasama po kaya ang... Okay. Yes, go ahead. Okay, kasama din po yung NEDA. Siyempre, kasi ang pinag-usapan natin dyan yung master plan eh. Isa ho dun sa pinag-usapan dito sa flood control natin, maraming mga flood control projects, wala sa kahit anong master plan. Kaya ang sinasabi ho ng mga experts, ito po nga Dolomite Beach project po na ito, it was never in the Manila Bay NEDA master plan. Ang so, mga yan po mayor- yung kailangan natin i-confirm. Ang mga mayor po ba ay kasama? I think yung Manila mayor pwede po nga pagpaliwanagin kasi I think during the course po of yung flooding po ng July, yan po, yung resolution po na yan, na-file po yan as early as July kasi yan po yung panahon ng pagbaba sa Maynila. Itinuro po kasi ng MMDA yung po nga Dolomite Beach project as one of the causes of the floods around the Manila districts po. And yan yung gusto natin i-confirm sa kanila kung talaga bang pinapanindigan nila na nakapagpalubha nito pong pagkabaha sa Maynila, ito pong Dolomite Beach project because of the blocking of the three major drainage outfalls in the area. What about businessman Francis Lloyd Chua? Siya po ang supplier nung Dolomite Beach. Well, we will have to invite him if he is the contractor of this particular project. So, I guess in the second or the third hearing, pagka ho yung DPWH implementation na po yung pinag-usapan, the contractor will most definitely be invited.